Hello guys! Welcome back sa part 2 ng ating video. Ito ang part 2 ng Common Grades of UPCAT Passers. Ngayon ay i-discuss natin kung ano ang mga tips para tumaas ang inyong chances na makapasa sa UP. Dito tayo sa ating last topic. Pero medyo mahaba-haba ito dahil marami akong mga tips na ibibigay sa inyo. So ito yung mga general tips natin to increase your chances of passing UPCAT. Unang-una ay yung choosing your courses and campus. So ngayon, paano ang gagawin natin kung nag-aalangan kayo sa grades nyo kung makakapasa nga ba kayo o hindi? Ito yung para sa inyo. Meron tayong 2 campus choices and 4 course choices na makikita pag kayo nag-online application. So, ito yung mga tip ko sa inyo. Ang piliin nyo sa first choice ay yung course na gustong-gusto nyo talaga. So, pwede siya maging quota or non-quota. So, di ba yung unang campus choice nyo, ang piliin nyo kung saan nyo rin gusto. Second choice nyo, kung saan kayo malapit. Ngayon, sa pagdating sa course, talagang yung first choice nyo, yung gusto nyo talaga na course, kung ano yung gusto nyo maging trabaho, paglaki nyo, at kung ano yung align sa inyong skills and interests. Pero, pagdating sa second to fourth choice nyo, pwede na kayong pumili ng mga other courses nyo. Pwede namang meron kayong nagugustuhan na iba pang course, pwede nyo siyang ilagay sa second. Pero ito yung kailangan nyo tandaan. You must have at least one non-quota course in your choices. Bakit kailangan ng non-quota course dyan? Yan yung sinasabi ko, kailangan nyo matandaan para mapataas yung chances nyo makapasa sa UP. So, kailangan nyo yan. Kasi, pag meron kayong non-quota course, ibig sabihin, mas marami yung kukuhanin nila dyan kaysa sa mga quota courses. So, bale, ang magiging main goal nyo, pagdating dito, ay makapasok sa UP. So, let's say na ang first choice ko ay chemical engineering. Second choice ko ay mechanical engineering. Example lang to ha. Ang third and fourth choice ko ay physics and statistics. So, yung physics and statistics, non-quota courses sila. So, ang naging plano ko nun dati, nung ako yung nag-a-apply para sa UP, ang ginawa ko nun, meron akong plan A. So, plan A ko, syempre, kung makapasa ako sa first choice ko, edi maganda. Pero meron din akong plan B. So, ang plan B ko, papasok ako, kung matanggap ako sa UP Diliman, sa non-quota, sa third choice ko, for example, yung sabi ko, physics. Tapos, pagdating ng second year ko, second year college, meron mga iba, nag-shift sila. Yun ang ginagawa nila. So, kailangan lang mataas yung grade mo, ma-maintain mo yon. Pagkatapos nun, pag merong nabakanting slots, pwede ka nang mag-shift dun sa first choice mo. So, nabalitaan ko na hindi ka naman mawawalan ng Latin honors kahit mag-shift ka. So, ganun ang pwede nyo rin isang gawin. Kung ang gusto nyo talaga, ang main goal nyo ay makapasok sa UP, sa mga UP campuses, ang gawin nyo, maglagay kayo sa choices nyo ng non-quota course. Mapapataas niyan yung chance nyo kaysa sa puro quota. Siyempre, mahihirapan yan kung yung UPG nyo hindi ganun kataas. Ayan, yan yung sinabi kong what to remember. So, put at least one non-quota course in your choices, and then yung first choice nyo ay yung gustong-gusto nyo talaga. Okay, ito naman yung ating pangalawang tip. Pag nakuha nyo ng inyong UPCAT test permit, o makinig na mabuti, makikita nyo dyan kung anong oras, kailan, at saan kayo mag-e-exam. Kaya ang tip ko sa inyo ay puntahan nyo agad ang venue ng inyong testing center. Ayan. So, may mga narinig akong experiences na naligaw sila bago makarating sa kanilang testing center on the day of the examination. Imagine kung gaano kalaking stress yon. Siyempre, maapektuhan nun yung pag-e-exam natin. So, ito sa mga parang simple lang siya, diba, na gawin. Pero, malaki rin ang impact nito sa magiging performance nyo sa mismong exam.
So, ang mangyayari niyan, kung hindi kayo pumunta agad dun sa venue, tas maligaw-ligaw kayo on the day of the exam, possible na malate kayo. And then, hindi nyo matatapos yung exam. Sayang naman, di ba, yung nireview nyo ng matagal. Kaya, kung ako sa inyo, pag nalaman nyo na kung saan kayo kukuha ng UPCAT, puntahan nyo agad ang venue. So, simple lang naman siya gawin. Gawin nyo na para mas mataas pa yung chances nyo na pumasa sa UP. At syempre, less stress and matatapos nyo talaga yung exam. Hindi kayo malalate. So, ngayon, take note kung ilang minuto o oras ang kailangan bago kayo makarating dun sa inyong testing center. So, halimbawa, 6 a.m. ang inyong exam at alam nyo 30 minutes yung biyahe niya mula sa inyong bahay. Ibig sabihin, before 5:30 a.m., dapat nakaalis na kayo sa bahay ninyo at papunta na kayo dun sa testing center. So, itong tip na ito ay para hindi kayo malate sa pag-take ng test at mas lalo pa na hindi maperwisyo yung inyong performance sa exam. Okay, dito naman tayo sa ating pangatlong tip. Pagsikapang nasa best condition ng inyong katawan on the day of the exam. Ang ibig sabihin nito, matutulog kayong maaga the day before. And then, hindi kayo magpupuyat nga, tapos huwag kayong iinom ng milk, for example, kung lactose intolerant kayo. So, dapat iwasan nyo yung anumang nakaka-allergy sa inyo o kaya nakakapagpasama ng pakiramdam ninyo before and during the day of the exam. So, kailangan nyo talaga yan para, syempre, yung mental state din natin noon, malinaw, makakasagot kayo mabuti. Okay, next tip natin. 4. Ihanda agad ang mga gamit the day before the exam. So, itong mga ito yung mga simple tips lang, pero talagang kailangan nyo itong malaman dahil malaki ang impact dito sa inyong performance. Ayan. Ito ay para relax na lang kayo sa mismong araw ng exam at para rin masigurado na wala kayong may iwan na gamit na kailangan ninyong dalhin. So, ito yung mga ilan sa mga kailangan ninyong ihanda. So, una ay yung test permit ninyo. Kailangan talaga na nandyan yan kasi napakalaking stress niyan kung maiwanan nyo. Syempre, hindi kayo makakatest pag wala yung test permit. Kaya ilagay nyo na agad yan sa bag ninyo the day before the exam para hindi siya maiwan. Next naman ay yung watch o relo. So, kailangan natin yan para magta-time management tayo habang nag-e-exam. Kasi habang nag-e-exam kayo, meron lang allotted time for each subject. Pag natapos na yung allotted time, hindi nyo na pwedeng balikan yung subject na yon. Kaya, kailangan natin yan para matansya nyo kung gaano pa kahaba yung meron kayong oras and matapos nyo yung buong exam. Next ay yung food and water. So, habang nag-exam kayo, pwede kayong kumain. Kaya, huwag nyong tipirin yung sarili nyo. Kailangan nyo rin syempre ng energy. Kaya, magdala na lang rin kayo just to be sure. Next naman ay jacket, fan, at pamaypay. So, naglagay din ako niyan kasi nakaka-apekto rin yung environment natin sa ating performance. Syempre. So, for example, hindi ka sanay sa malamig, tapos ang lamig ng testing center nyo. So, magdala ka ng jacket, diba? Just in case. So, paano naman kung mainit? Magdala ka ng fan or pamaypay para hindi ka naagrabyado habang nag-exam. So, yan, yung mga just in case na yan, pero malaki rin yung kanyang impact sa inyong health, overall condition habang nag-exam. Next ay yung pencil and eraser. So, ang ginagamit usually sa mga exam, Mongol number 2. So, magdala rin kayo ng mga extra in case maputol siya para, syempre, prepared na kayo for the exam. Next naman ay ihanda ang inyong isusuot the day before the exam. O, di ba? Puro na lang ihanda kasi dapat prepared talaga tayo. Dapat komportable. So, hindi naman tayo pupunta dun sa testing center para magpaganda, magpagwapo. 'Di ba? Nandun tayo para mag-exam. Nandun tayo para galingan natin ang pag-exam. Kaya, huwag kayong magsuot ng masyadong, let's say, masyadong manipis. Baka lamigin kayo doon. O kaya masyadong masikip. Baka hindi na kayo makahinga. Dapat yung comfortable talaga kayo.
So, kung ganun ang komportable nyo, pwede naman, basta tatandaan nyo lang, nandoon tayo para mag-exam, hindi tayo nandoon para magpa-gwapo o kaya magpaganda o pumorma. Ang sunod naman ay iwasan ang distractions habang nag-exam. Magpatuloy pa rin kayo sa pagsagot kahit ano pang ginagawa ng inyong mga katabi. So, kung yung katabi nyo umuubo, umaatching, sinisipon, umiiyak, kumakain, huwag nyo silang alalahanin. Focus on yourself and your exam. Avoid distractions. Siyempre, kailangan na natin i-maximize yung time natin. Meron akong experience nung nag-take ako ng exam dun sa math sub-test. Yung mga katabi ko, kumakain na lang sila. Tapos ako, todo solve. Siyempre, iba rin yung impact na iniisip ko, bakit kaya ganoon? Bakit kumakain na lang sila? Pero syempre, patuloy pa rin ako sa pagsagot. So, example din naman, kung feeling nyo yung mga katabi nyo tapos na sila, tapos ikaw, todo solve ka pa rin, o kaya todo sagot ka pa rin sa exam, okay lang yon. I-maximize nyo na yung time na nandun kayo. So, ngayon, pag meron kayong extra time, pwede naman kayong mag-relax, o kaya pwede nyo rin balikan yung inyong mga answers. Next tip. Kung meron kayong mga subjects na sa tingin nyo ay hindi kayo magaling, ang gawin nyo ay get as many correct answers as you can sa ibang subjects. So, kung meron kayo na-feel na hindi kayo magaling na subject, huwag kayong mag-aalala. Bumawi na lang kayo sa iba pang mga subjects dahil lahat naman yan, mga scores nyo sa subtest, pagsasamahin lang yan, tapos dun mako-compute yung inyong 60% ng UPG. So, for example, sa tingin nyo ay hindi kayo magaling sa math o kaya mahirap ang math para sa inyo. Ang gawin nyo na lang ay bumawi kayo sa science, language proficiency, reading comprehension. Doon kayo babawi and get as many correct answers as you can doon sa mga subjects na magaling kayo. Ito na ang ating pinakadulong tip. So, tandaan nyo na effective pa rin ang prayers. Dahil dito sa prayers, makakuha tayo ng peace of mind and motivation. Kaya wag nyo rin kakalimutang manalangin before, during, and after the exam. Sana ay nakatulong sa inyo ang video ito. I wish you all the best. Huwag na huwag kayo mawawala ng pag-asa dahil pagkakataon nyo na ito. Good luck!